Isa sa mga pinakakilalang personalidad sa kontemporaryong politika ng bansa ay si Leila Norma Eulalia Josefa Maestrado de Lima, isang abogado, human rights advocate, mambabatas at isa sa mga pinakamabigat na tinutuligsa ng mapanupil na kapangyarihan sa panahon ng Administrasyong Duterte. Si Leila de Lima ay pinanganak noong 27 na Agosto 1959 sa Iriga, Camarines Sur. Bilang panganay na anak nina Vicente de Lima at Norma, lumaki siya sa isang pamilya na may malalim na pagpapahalaga sa edukasyon at serbisyo publiko. Sa kanyang kabataan, naging valedictorian siya sa La Consolacion Academy. Itinaguyod niya ang kanyang akademikong karera at nag-graduate ng Bachelor of Arts in History and Political Science mula sa De La Salle University noong 1980. Pagkatapos, nagtapos siya ng Bachelor of Laws bilang salutatorian sa San Beda College of Law noong 1985 at nakapasa sa Philippine Bar noong parehong taon na may mataas na marka. Ang kanyang pagsisimula sa propesyon ng batas ay kinalakihan ng mga hamon at karanasan na maghahanda sa kanya sa tungkuling pampubliko, mula sa pagiging staff member ng isang mataas na hukom ng Korte Suprema hanggang sa pagtuturo ng batas at paggawa sa pribadong practice. Tumibay ang kanyang pundasyon bilang isang abogado. Hindi nagtagal, si De Lima ay tinawag sa serbisyong pampubliko. Noong taong 2008, hinirang siya bilang chairperson ng Commission on Human Rights sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa posisyong ito, sinaliksik niya ang mga kaso ng malulubhang paglabag sa karapatang pantao, kasama na ang mga alegasyon ng mga death squad sa Davao noong panahon ng pamumuno ni Rodrigo Duterte bilang alkalde. Noong 2010, siya ay ni-appoint ni dating Pangulong Benigno Aquino III bilang Secretary of Justice, kung saan tinutukan niya ang pagpapatupad ng batas at reforma sa hustisya. Sa Department of Justice o DOJ, naging kilala siya sa paglalaban sa katiwalian at pagpapalakas ng sistema ng hustisya. Ang mga taon niya sa DOJ at CHR ay nagtaguyod sa kanyang reputasyon bilang isang prinsipyadong opisyal, ngunit sila rin ang naging pundasyon ng mas mainit na mga pagtatalo, nahahantong sa mas malalaking kontrobersiya sa hinaharap. Noong taong 2016, tumakbo at naupo bilang senador ng Pilipinas, bahagi ng koalisyon ng Daang Matuwid, kung saan agad niyang ginamit ang plataporma para imbestigahan ang mga paglabag sa batas at karapatang pantao, kabilang ang mga aligasyon ng extrajudicial killing o EJK sa war on drugs na ipinatupad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa personal na buhay, si De Lima ay dati ring ikinasal kay Plaridel Bohol na kanyang college classmate at nagkaroon sila ng 2 anak. Subalit ang kanilang pagsasama ay nauwi sa annulment matapos ang mahigit 30 taong pagsasama. Bukod dito, may kamag-anakan din siya na kilalang personalidad. Ang kanyang auntie na si Lilia De Lima ay naging pinuno ng Philippine Economic Zone Authority at isang Ramon Magsaysay awardee. At sa pamamagitan ng isa pa niyang tiya ay konektado siya sa mahalagang personalidad sa politika at lipunan ng bansa. Noong panahon ng kanyang pagkakapiit, maraming humanga sa kanyang tibay at pananampalataya. Marami siyang sinubaybayang stray na pusa na kanyang inalagaan sa loob ng kulungan at pagkatapos ay inampun. Habang kinikilala siya bilang isa sa mga pangunahing kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa brutal at malawakang kampanya laban sa iligal na droga, lumalim ang hidwaan sa pagitan nila. Matapos makita ang kanyang malakas na pagtuligsa sa mga extrajudicial killings at iba pang paglabag sa karapatang pantao, sinimulan siyang batikusin ng administrasyon at ito ang simula ng malaking kontrobersiya na gumulong sa kanyang buhay. Noong Agosto 2016, napagbintangan si De Lima ng pagkakaroon ng romantikong ugnayan sa kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan na sinasabing ginamit upang mangolekta ng pera mula sa mga sindikato ng droga sa New Bilibid Prison. Ang mga paratang na ito ay may malakas na batayang pangpolitika at agad-agarang binatikos at pinabulaanan ni De Lima. Ang mga aligasyon ay nagtulak sa isang malaking legal na laban, kung saan ang ilan sa mga ulat ng testigo ay lumalabas at nagbigay ng mga pahayag na hindi totoo. At may mga testigo ring nagbalikwas sa kanilang mga orihinal na testimonya na nagpatuloy na pinilit sila o binigyan ng peking salaysay laban sa kanya. Noong 24 ng Pebrero 2017, isang warrant of arrest ang inisyo laban kay De Lima dahil sa mga kasong may kinalaman sa droga, partikular sa New Bilibid Prison drug trafficking scandal, at siya ay sumuko. Mula noon, nanatili siyang nakakulong sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City habang hinihintay ang paglilitis ng kanyang mga kaso. Ang pagkakakulong niya ay isa sa mga pinakapinag-usapan at kontrobersyal na pangyayari sa modernong politika ng Pilipinas. Maraming kilalang human rights group at internasyonal na organisasyon ang nagsabi na ang kanyang detensyon
ay politically motivated at isang paraan upang patahimikin ang isa sa mga pinakamatingkad na kritiko ng administrasyon at ang kampanyang War on Drugs. Amnesty International mismo ay nagdeklara na siya ay isang prisoner of conscience dahil sa mga hindi makatarungang kaso laban sa kanya. Habang nakakulong, hindi pa rin tumigil si De Lima sa pagsasalita at pagsusulong ng kanyang mga dihikain. Mula sa loob ng piitan, siya ay nag-issue ng mga pahayag, sumulat ng mga handwritten na memo tungkol sa kanyang pagtingin sa gobyerno at tinutulan ng mga polisiya na sa kanyang pananaw ay lumalabag sa karapatang pantao na nagpapatunay sa kanyang malakas na integridad at paninindigan kahit sa ilalim ng matinding pagsubok. Isa sa mga pinakamainit na bahagi ng kanyang kontrobersiya na kinasangkutan ay ang aligasyon na sumulpot sa publiko hinggil sa isang maselang video at ang ugnayan niya sa kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan. Sa mga pagsisiyasat noong 2016, isang miyembro ng Presidential Security Group ang nagsabing nakita niya ang di umunoy intimate na relasyon ni De Lima at Dayan, kasamang pag-uulat na may mga video na umunoy nagre-record ng kanilang mga sexual na kilos. Ayon sa testimonya sa isang House Justice Committee hearing, ang mga testigo sa hearing ay nagsabing ang naturang video ay na-record sa pamamagitan ng mobile phone ni Dayan habang sila ay nasa loob ng sasakyan sa Malacanang noong 2012. Sa kabila ng matinding pagsisiyas at mga banat sa kanyang reputasyon, si De Lima ay hayagang nag-amin na nagkaroon siya ng romantikong relasyon kay Ronnie Dayan, isang relasyon na tumagal ng 7 taon. Sa isang panayam, sinabi niya na ang kanilang relasyon ay bunga ng malapit na tiwala at emosyonal na koneksyon, at hindi niya ito ikinaila bilang bahagi ng kanyang personal na buhay. Samantala, si Ronnie Dayan mismo na naging pangunahing testigo sa mga investigasyon at sinasabing pinagmulan ng video ay nakaranas din ng sariling legal na mga problema. Noong Nobyembre 2016, siya ay inaresto sa La Union dahil sa outstanding warrant of arrest dahil sa hindi pagharap sa isang investigasyon sa House panel. Gayunpaman, sa mga sumunod na taon, ang kanyang posisyon ay nag-iba. Noong 2022, lumitaw siya sa pagtatanghal bilang testigo sa Muntinlupa Court at malinaw na sinabi na ang mga naunang testimonya niya laban kay De Lima ay ginawa under duress nang may pamumuwersa at wala siyang direktang transaksyon sa droga bilang inakala noon ng mga tagapagsiyasat. Pagdating naman sa pinakahuling balita hinggil sa kanyang kalagayan noong 2025, ay inaprubahan ng Muntinlupa Regional Trial ang acquittal ni De Lima at ni Ronnie Dayan sa mga kasong may kinalaman sa drug trafficking, isang pag-uulit ng pag-absuelto sa kanila matapos ang naunang legal na tampuhan at muling pagsusuri ng ebidensya. Pinawalang sala sila matapos ang korte at muling kumpirmahin na hindi sapat ang ebidensya upang patunayan ang krimen, kasama ang pag-retract ng mga pangunahing testigo laban sa kanila. Sa kabila ng halos 7 taon ng pagkakakulong, unti-unti ring nagbago ang takbo ng kanyang kaso. Noong Nobyembre 2023, isang korte ang nag-grant ng kanyang bail at siya ay nakalaya habang nagpapatuloy ang paglilitis ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Pagkatapos nito, noong Hunyo 24, 2024, ang huling natitirang drug charge laban kay De Lima ay tinanggal na ng korte dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at mga testigo na kumibit laban sa kanya. Hindi matapos ang kwento ni De Lima sa pagkakakulong lamang. Matapos malinis ang lahat ng drug charges, siya ay muling pumasok sa politika at nanalo bilang representative ng mamamayang Liberal Party list sa House of Representatives 20th Congress noong 2025. Sa kanyang pagbabalik, naging isa siyang House Deputy Minority Leader at patuloy na tinututukan ng mga isyu ng katarungan, reforma sa hustisya at pagsubaybay sa mga anomalya ng pamahalaan. Hindi siya tumigil sa pagsusulong ng mga hakbang para labanan ng katiwalian at noong Agosto 2025, nagsampa siya ng reklamo laban sa mga prosecutors na umunoy nagpursige sa mga peking kaso laban sa kanya. Bukod dito, aktibo rin siyang lumalahok sa mga international na talakayan tungkol sa mga paglabag ng karapatang pantao. Kabilang na ang pagsuporta sa mga pagsisiyasat ng International Criminal Court o ICC sa mga krimen ng war on drugs sa Pilipinas at sa iba pang mas malawak na usapin ng pandaigdigang hustisya. Sa mga huling buwan ng 2025, minarkahan niya ang ikalawang taon ng kanyang kalayaan at nagpapasalamat sa mga taong sumuporta sa kanya sa kabila ng matinding pagsubok ng nakaraang dekada.